Ilang bahagi ng Visayas ang nakaranas ng pagbaha dahil sa bagyong Wilma. Kinailangan lumikas ng ilang residente sa gitna ng malakas na agos ng tubig. At mula sa Giwan, Eastern Samar, saksi live si James Agustin. James? Pia, nagpatupad na ng preemptive evacuation sa ilang bayan sa Eastern Samar dahil sa bagyong Wilma. Dito po sa bayan ng Giwan, binabantayan yung mga coastal barangays sa banta ng storm surge o daluyong. Hindi pa man naglalandfall ang bagyong Wilma, mataas na baha sumalubong sa mga taga-Kinapondan, Eastern Samar. Dahil sa walang tigil na buhos ng ulan, umapaw ang Kadakan River. Agad pinalikas sa mga residente. Sa Barangay 7 poblasyon, abot binti ang sinuong na baha ng mga residente. Kaya ang ilan gumamit na ng bangka. Tulong-tulong ang ilan sa paglagay ng lubid na magiging gabay sa malakas na agos. Minsan pag dumadaan, mahirap talaga. Pag dumadaan papuntang sa ibang barangay. Mabaha, tsaga-tsaga, minsan tumutulong sa mga rescue, paglilikas. Kabilang ang Barangay 7 poblasyon sa flood-prone areas na binabantayan ng MDRMO. Barangay 7 kasi catch basin, mababa silang barangay. Kaya pag 4 na oras na umulan, talagang baba na dyan. Sa Barangay 5, Barangay 1, baba sila pag katulad nyo may bagyo. Dahil talaga maraming tubig. Ayon kay Mayor Leo Jasper Candido, aabot sa 12 barangay ang binaha. Magbantay, monitoring din. Ang among po mga barangay, gisigihan kaya po na bandilyo nga magbantay sa pagtaas sa tubig, mo evacuate ato sa mga evacuation center. Sa bayan ng Giwan, magkakatabing idinali sa dating daungan sa Barangay 6 ang mga bangka ng mga isda. Simula pa kahapon, hindi na sila pinayagang pumalaot dahil sa banta ng bagyo. Ang isang ito, ipinatong ang kanyang bangka sa improvised na balsa. So yung panahon kasi minsan dagat, yung hangin, hindi mo titingnan baka na yung isang puno ng tubig. Problemado ngayon ang mga mangingisda dahil ilang araw na silang walang kita. Mahirap talaga. Pero pinipilit lang namin kasi may pamilyado man. Wala naman kung kapuntahan. Ang mga residente sa tabing dagat, nakahanda sakaling kailanganing lumikas. Pag pumupunta dito ang taga-barangay, sinasabi na kailangan ng lumikas talaga kami agad. Lalo na pag malakas yung alon, tapos may bagyo, nakabot talaga kami ng dagat. Tapos minsan din po pag nagsisira yung bahay na. 45 barangay ang binabantayan ng lokal na pamahalaan para sa banta ng storm surge. Ang mga barangay officials are already instructed to monitor these people. Kung sakali kailangan nilang lumikas, gagawin po natin ang paglikas. Nagpatupad naman na ng preemptive evacuation sa 2 barangay sa bayan ng Balanghiga. Naka-standby rin ang rescue boat at iba pang search and rescue equipment. Pag masyado yung malakas yung ulan at yung torrential rain na ilang days at ilang hours din, pag yan ng high tide, sinalubong ng high tide kasi malaki yung estuary namin dyan, hindi makakaagos yung Balanhirga River from upstream papunta dito, sasalubungin sila. Kaya nagkakaroon ng mga flooding, yan yung surface flooding lang namin dito sa coastal barangay. Sa Cebu City, kanselado ang biyahe ng mga sasakyang pandagat dahil sa bagyo. Nagbigay ng tulong sa mga stranded na pasahero ang lokal na pamahalaan. Hirap po talaga kasi hindi po naman talaga in-expect ng ganito po talaga. Pero po, maraming salamat po at sa ating kapitan dito sa barangay at pinapasok kami po rito. Sa tala ng DSWD, mahigit 200 ang bilang ng stranded na pasahero. Nakipag-ugnayan na ang LGU sa DSWD para sa food assistance. Blue alert status na ang lalawigan sa Cebu bilang paghahanda sa epekto ng bagyo. Ang Talisay City LGU, nagputol na ng mga puno para maiwasan ng disgrasya, lalo na kung lumakas ang hangin. Ayon sa chairman ng Committee on Disaster Resilience, nag-ikot na rin sila sa coastal areas. Mataas din ang baha sa Tanhay City sa Negros Oriental. Gayon din sa barangay poblasyon sa bayan ng Pamplona na pumasok na sa mga bahay. Abot tuhod ang baha sa kalsada. Dahil sa kaliwat kanang pag-ulan, kinansela rin ang biyahe papuntang Dapitan, Siquijor at Bohol. Wala namang stranded na pasahero. Naka-red alert status naman sa Panay Island na posibleng daanan ng bagyo. If possible, kung ara ka sa hazards way, ara ka sa flood-prone, storm surge, and landslide-prone areas, get out from it.
Suspendido na ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa iba't ibang pantalan sa probinsya ng Iloilo. Dahil dito, stranded ang 40 individual at 300 rolling cargo. Nasira at hindi naman madaanan ng culvert bridge sa Libhod, Dinagat Islands dahil sa lakas ng ulan at agos ng tubig. Nagsagawa na ng initial assessment ang lokal na pamahalaan at naghahanap na rin sila ng alternatibong ruta. PIA sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, sumabot na po sa 470 families yung lumikas mula sa 7 bayan. Yung mga ilitas mula po dito sa Eastern Samar. Para sa GMA Integrated News, ako po si James Agustin, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.